Well, honestly, for me, I'm really grateful na I think that I'm part. I think all of us are grateful that we're part of it, and we thank Cornerstone for trusting us and for choosing us. But for me, it's an honor, honestly, to be part of this vertical series. I mean, it's the first one that Cornerstone is ever releasing. So, and of course, hindi lang yun, but to work with such an incredible cast. We're all friends here. That was with the beautiful stories that were written. Honestly, it's special. So I hope na I get to do this more often, and definitely you'll see more coming from Cornerstone. But yeah, that's for me. Thank you. Okay. Meron pa from 1, 2, 3. Sophia. Go. Sige, go muna. Okay. Syempre gusto lang namin magpasalamat. Thank you so much, Cornerstone, for creating this project with us and for us. And syempre, congratulations sa ating dalawang series, My Favorite Liar and 1, 2, 3, Boyfriend ni Marie. Kasi, yeah. And if tama ko, ito din yung first time na maglalabas si Cornerstone ng Love Team. Tama? Yeah, yun. Kaya gusto ko lang din yun, pasalamatan na yung in-entrust sa amin na ni Nicolas and syempre yung Francesca and the rest of the cast. Masaya kami, natutuwa, sobrang blessed na before nanonood lang kami ng Love Team and ngayon ginagawa na namin. Kaya super grateful kami sa lahat ng guidance na binigay sa amin ni Cornerstone and of course with the production and all. Kaya looking forward na sana tangkilikin ng mga viewers natin ng series na to. Hi po, Miss Bea. I'm Sophia Jarling, and yung sagot ko po is 3 words lang, which is nakakataba ng puso. Pero yun na, kahit na kontrabida ako dito, ako ay super happy about it because we're also pioneering the vertical series type of thing here in Liverpool. And it's by Cornerstone pa, and not just that, it's also the first piece of something. You'll see it later. Yes! Okay, yeah, so that's my answer. Thank you! So from My Favorite Liar team naman, Kobe. So Wala naman may hawak. We are very happy, lahat kami, honored and grateful to be part of this very first batch of vertical series ngayon. 1, 2, 3, Boyfriend ni Marie, My Favorite Liar. Lahat kami dito, mga baguhan din kami sa acting and all. Yung iba na from the P-pop groups, yung iba very famous influencers, pero yun nga, ginawa ni Cornerstone, gumawa siya ng bagong concept na vertical series na showcase pa yung skills, yung talent ng mga influencers and expand kung anong kaya pa nilang i-deliver sa entertainment industry. And because of that, we're very, very grateful. This is just the first of many na vertical series na gagawin ng Cornerstone. So with that, yun. Maraming salamat and we're very, very happy. Pat? Honestly, dahil nabanggit niya rin ni Nico kanina na ito yung very first time na magkakreate ng Love Team yung Cornerstone. Ano siya pressure siya for us. And kasi ito yung first time. So parang yung expectations nila for us, kailangan namin ibigay din kasi nagtiwala sila sa amin So parang kailangan yung tiwala na binigay nila sa amin, kailangan namin ibalik na mas doble. Kasi from the very first time na nag-create sila to, tapos ako pa yung ako personally na parang na-pick nila. So parang, kasi hindi rin naman talaga ako, ma-acting din talaga ng una. So parang sobrang nape-pressure din talaga ako kasi mas more on, dance and sing lang talaga ako. So parang hindi ko rin in-expect na ma-acting ako dito, nakasama ko sila. So ayun, nakakataba lang ng puso na sobrang grateful ako kasi nangyari to. That's it. Ako naman sobrang happy ko din kasi binigyan ako nila ng Cornerstone, nila Sir Jeff ng tiwala para gawin yung ganito kasi bago to sa akin di ba? Parang nagla-live lang ako tapos ngayon umaarte na ako. Parang sobrang laking opportunity tapos sobrang happy ng puso ko hanggang ngayon na-overwhelm ako, hindi ko pa rin ako makapaniwala. Yun lang. Thank you.
Alright, thank you. Anyone else po na gusto pa pong mag-act? Hi, good afternoon. I'm Jude from News ABS-CBN. I'd like to ask dun sa cast ng My Favorite Liar ba yun? Okay, so how far can you take a particular lie, and then when you reach a point, you would say, that's enough. I can't take that lie anymore. Nakaka-Miss Universe yun. Hello po. Gusto ko sabi ni Cheska, ako. Hello po. Hello po. For me po, I think kaya ko mag-take ng lie for as long as ako lang yung naaapektuhan. Pag nakikita ko yung mga tao sa paligid ko, or especially kung yung loved ones ko po, nasasaktan na or naapektuhan na din po, then for me, yun na po yung enough. So, there. Yes, Pat? Hindi ako sa sinabi ni Cheska. Copy-paste. Ako po kasi siguro isang beses lang muna. Isang beses. And then pag naulit, that's enough. Hindi po ako tumatanggap ng mga hindi po ako tumatanggap ng mga taong mahilig magsinungaling sa akin. Kasi if nagawa na nila ng unang beses, pagbibigyan ko, gagawin ulit nila at gagawin ulit nila at gagawin ulit nila. Parang tingin ko hindi ko na-deserve yung ganon. Yan lang po. That's regardless between friends and your relationship. Someone that you have a relationship with. May follow-up. Sorry po. I think different po eh. Kasi mas forgiving po ako sa friends kesa sa, let's say, partner. Mas forgiving ako sa friends and families. Yung sa family po, parang gets naman na pagbibigyan mo talaga sila. Patatawanan mo talaga sila. And kagaya lang din po nung sinabi ni Cheska, copy-paste, na hanggang ako lang po yung naapektuhan, then I can take as much. Pero pag ibang tao na po, hindi na po kaya. Pag partner, isang beses lang, wala na. Ganun po. Thank you. Thank you May, po. may level. Maraming salamat po. So anyone pa po na merong gustong magtanong? Ito po. Follow up dun sa sinabi ni Patrick dun sa Love Team Sentigo. Handa na ba kayo sa expectations and responsibilities ng isang love team sa mga audience? Alam niyo naman kung gaano ka demanding yung mga tao. Actually, parang ready kami ni Cheska kasi in the first place nung nasabi ko rin nung sa last interview namin na parang nung una namin nakita kami nung workshop that time. So parang nag-click din kami, yung bonding namin parang nag-match din talaga kasi nung time na kinausap ko rin siya, parang yung mga tanong, kasi madaldal akong tao eh, tsaka approachable din talaga ako. So parang nung nag-ask ako ng mga something questions sa kanya, ano naman siya, like parang G rin siya, nagbibigay din siya talaga siya sa akin, nag-fit din siya na kung ano yung mga personal na things niya, yung mga pinagdadaanan niya rin sa buhay. So parang, yeah, ganun. Parang mabilis lang kami naging close. Oo, mabilis kami naging close eh. Walang naging struggles, problems, walang ganun. Kay ano din daw, kay Nico and Perlas din, yung question. Oh. So, okay. Hindi. May glimpse naman na kami and expectations sa kung ano yung love team, especially yung love team culture dito sa Philippines. And for us, parang yapang naman kung sasabihin kong it wasn't a challenge at all kasi it came out naturally, to be honest, yung Nicolas. So, and we're so happy na na-appreciate ng tao and tumagos siya sa screen. And I hope this time, tatagos pa rin siya sa vertical series. Yan lang. Yun, ganun din. Same lang. Hindi kasi sobrang sobrang natural lang. I mean, nung sa amin ni Nico, dahil meron naman na kaming love team, on and off cam, sobrang natural lang namin. Kung ano nakikita nila on cam, same lang din, even off cam. So, yung expectation nila, yun. Thank you. Thank you. Yan, sa ating mga lead casts. So meron pa yata tayo from here.
Ang question ko kay Perlas. Perlas, sabi mo nga bago sa'yo ito, ano? Can you tell us paano ito nilapit sa'yo? What made you say yes? And kamusta naman ang foray mo into acting? Ano po, pangarap ko kasi po to dati pa eh, yung mag-acting. So, nung linapit siya sa akin, syempre sobrang, ang tawag doon, sobrang natuwa ako and yung parang yung nag-trust sila sa akin kahit yung hindi pa nila nakikita yung galing ko mag-act. Kasi syempre yung iba po alam na more on live talaga ako. Sobrang kuwela, ganyan. Yung parang, yung papasukin yung acting, parang ibang ibang form na siya ng So parang ibang platform na siya. So sa akin nung una kinabahan, pero sobrang saya ako kasi nag-trust talaga sila sa akin na kaya kong gawin to. Kaya yun po, yun nagawa. Pero paano mo pinagandaan? Kasi I'm sure there are people who'd say na ang biggest strength mo lang, quote-unquote, ay yung malaking following mo, but acting requires talent and skill talaga. Pinagandaan ko po siya kasi nag-acting workshop din po ako rin. Nag-acting workshop din, tapos syempre naghingi rin ng mga, naghingi rin ako ng advice sa mga nag-acting kasi yung dedikasyon po sa so yun po. Would you like to comment dun sa yung sinabi ko na there might be some people who'd say na yun na nga, ang ambag mo pa lang for now ay yung following mo? Para sa akin, sa mga taong magsasabi nun, kasi minsan, like, for example, pag magbibigay sila ng mga ganong comments sa akin, parang inaayaan ko lang. Kasi kung tututok lang ako sa sasabihin nila, maaapektuhan yung buong yung pangarap kong career, di ba? Kung sa kanila lang ako titingin or wala, yun, parang may ambag naman kasi nanonood sila. So parang, hindi, I mean kasi may gawin ka mang maayos or hindi, may masasabi sa'yo eh. Pero the good thing is, dapat mag-focus ka lang kung ano yung goal mo sa buhay and kung ano lang gusto mo. Man, you'll never know. Alam mo si Nora Honor, she didn't even see herself as an actress. But look at her, di ba? Congrats. Oo, ayan. So, meron pa tayo isang friend dito na gustong magtanong.